ni VP Duterte na may mga puna o findings mismo ang Commission on Audit o COA, kundi imbestigahan ang potensyal na maling paggamit ng kaban ng bayan na anyay pasok sa pandarambong o plunder. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Kaya nga po napaka-importante na may presence po dito sa inquiry from their side, from the Office of the Vice President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo eh. Ganun talaga yun. So kailangan mong... Lumabas sa sariling bibig nito ni pagka hindi ka sumagot, ibig sabihin nun parang totoo na yung mga akusasyon sa'yo. So kahit hindi totoo, diba? Ito, isipin nyo So ang intention, kung hindi ka sumagot, parang totoo na. So damihan nyo lang ng damihan ng akusasyon hanggang magsawa si VP Sara Duterte na sumagot. Di ba? Para, ano mangyari? Magmukhang totoo. Pero ang tanong, totoo ba? Ito, sagot. Ikaw na sumagot. President. Para po, pag hindi ka kasi sumagot, minsan nagiging totoo na yung mga akusasyon sa'yo. Kapag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. Pag hindi ka sumagot, nagiging totoo na. So, ibig sabihin nun, hindi totoo. Nagiging totoo lang kasi hindi sumasagot. So, kaya nga, ang gagawin ninyo, lahat ng paratang, ibabato ninyo. Para magsawa na sumagot, tapos sasabihin ninyo, kaya hindi sumasagot kasi totoo. Di ba? Gago! Nahuhuli ka sa sarili mong script, sir. Nahuhuli kayo sa sarili ninyong mga bibig. Ganun talaga yun. So kailangan mong, kaya ka nga po may forum dito para mabigyan po lahat ng tsansa ng equal opportunity na magsalita at ipaliwanag po yung mga problema sa concerns na hinaharap ng agent. Bukod sa 2022-2023 confidential funds ng OVP, may motu proprio inquiry din ang House panel sa umano'y pagpalya ng DepEd sa ilalim ni VP Duterte na Grabe, no? Yan lang ginagawa nila. Punahin ng OVP, punahin ng DepEd. Lahat sa mga yan, sabi nga ni VP, wala nang nagagawang trabaho dahil sa kapupunta dyan sa Congress. Pero yun lang ang target nitong kamera na ito. Mantakin mo wala namang nangyayaring. Kaya nga, yung proprio na yan? Lintik na proprio na yan? Sino ba yung animal na yan? Ang ibig kasi sabihin yan, kusa. Parang kusa nilang, kahit wala naman talagang issue, kusa nilang iniimbestigahan. Puro DepEd at saka OVP lang. Obvious naman kayo. pag-deliver ng good condition computer units sa kinauukulang users nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Di ba? Ganyan kagago yung mga yan Halatang halata di ba? Ito, sinagot naman ni BP Sara Duterte yan. Ito lang, Wait lang. Sandali lang, Madam BP, Itong si Madam BP, sinagot niya si Gloria Mercado. Naku po, ito. Ipakita rin natin. In fairness, para sa patas na pagbabalita, dito lang sa Banateros. Na ipakita natin ang... ito. Wait lang. Okay? Play. Ongoing House probe. Actually, minutes ago, former DepEd Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE or the Health Orchestrate Positive Learning. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as HOPE. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Yan, ebidensya. Yan, sabi ko naman sa inyo, yan ang pinaka-importante, di ba? Kaya nga tayo mga vlogger, dapat bago tayo kumagat sa issue, meron tayong ebidensya, hindi lang yung kwento-kwento.
Kasi nagmumukha ng sinungaling eh, pagkakwento-kwento lang eh, di ba? At saka ibig sabihin, eh, talagang chismoso lang ang datingan. So dapat talaga laging may ebidensya. Huwag tayong tumulad kay Gloria. Si Gloria, si Aling Gloria. Nautusan lang bumili ng suka sa kanto. Biglang meron na siyang daladalang envelope. Yung envelope niya, yun ang ebidensya niya. Kita mo, mantakin mo, may dala ka lang envelope. Daling ko kaya to sa camera. Sabihin ko kaya ito ay binigay ni Tamba. Kunwari lang di ba para tayong tanga nun? Ano ebidensya mo? Envelope. Anong laman ng envelope? Wala. Bakit? Sobrang bait ko, pinamigay ko na eh. Pinamigay ko na siya taong bayan. Meron nga kaming ginawang community service diyan sa District 3 ng Maynila. Sa barangay pinamigay ko na lahat yun. Itong envelope na binigay sa akin. Pwede ko bang sabihin ganun? Mukha akong tanga pag gagawin ko yun. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. Maniniwala kayo sa isang disgruntled na tao? Bakit kanyo? Bakit? Bakit ba? Bakit ba kasi yan? Bakit ba walang kwentang empleyado yan? She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Okay. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Nag-solicit. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, May lumabas na niyan may ebidensya ng pinresenta ang Office of the Vice President Yan ho ay may papel na, papel na po yan na sinasabi na talagang nag-solicit at pirmado mismo ni Gloria. Di umano. Yun ang sabi ni Office of the Vice President. merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Nako. Ginawa niyang executive assistant. Grabe. Yeah, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa. Mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Yan. Sinabihan na siya na there is a loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan